digan or dahil nung eleksyon may tampo sa kanila. Si Senator Padilla tuloy-tuloy ang batikos sa kanya pero nakita niyo yung mga sakripisyo. Si Senator Bato hindi naman niya kailangan magpakita doon but he wanted yung pagbabago. Si Senator Bongo sinasabi palabas na yung kanyang warrant. Of course si Senator Jinggoy kinulong na and he's willing to present evidence na binabargain sa kanya na lumipat lang siya ng side, hindi siya ikukulong. So hindi ko nababanggit lahat narinig niyo yung speech ko kanina. So kung kami, nahihirapan kami sa sitwasyon na may cover up sa pagnanakaw sa ating bansa dito sa flood control, nahihirapan kami na ang sinasabi maging fair lang yung impeachment. Pero ayaw nila na mag-preside, hindi sila. Ayaw nila na ibang majority. What more the ordinary Filipino na konting ulan bana? What more the ordinary Filipino na yung pagtaas ng gasolina, either nawalan ng trabaho or hindi na nila mahatid yung crops nila. So yung paghihirap nandyan at ang Pilipino is very mapagtiis eh. Abang hindi kailangan umangal, hindi aangal. Pero itong after Jinggoy, sinasabi na kay Bongo, palabas na yung ICC warrant. Tapos plunder for campaign contribution na hindi nakinabang in the sense that hindi naman yumaman si Senator Marcoleta doon. So when I saw that spontaneously lumabas ang mga tao, I felt I owe it to them na the fight is not just in the Senate, it's in the hearts and minds. So pwedeng sa Facebook yan, pwedeng sa Instagram yan, pwedeng nasa ini-interview nyo, pwedeng nasa schools. And despite all of this, yung day-to-day problems, drugs, violence sa ating mga kabataan, tuloy-tuloy yun. So for people to sacrifice their time, umabsent, magutom to be here, siguro maliit na bagay na dumating tayo makiisa. Sir, do you find it strange na the case against Senator Marcoleta may be filed a week before the impeachment trial? In a sense, it's strange because for me it's nonsense, but we expected it. Nung February 4, nung una kaming nakatikim ng pag kami naging majority, ibabargain na yung kaso. So, akala namin totoo yung sinabi nilang wag lang si Loren. Nung ako na umupo at willing silang ipadala ang NBI na armado, not just once but twice sa Senado, tapos nung kitang-kita paano kinulong si Jinggoy, naging reality na sa amin to. So, lahat kami, we're on borrowed time. Pero pinapasa Diyos namin, 40 years of EDSA. Ano ba sabi ni dating Senator Ninoy Aquino? Diba? The Filipino is worth fighting for. Then naging worth dying for because he gave his life. So siguro naman yung konting oras na samahan ko ang mga naninindigan dito is a little inconvenience, but it can be. So pasensya na po yung mga natatraffic, but protests are meant to inconvenience para magising tayo sa nangyayari. Have you spoken to Senator Marcoleta? Pupunta na Not po yet. siya dito. I haven't. Pero hanggang kailan daw po magtatagal itong lahat kami no idea. So actually since this morning to different channels, nagpapaabot ako until nung nagla-lunch ako, another common friend ang nagsabing, you're welcome to come. I think sumagot one si Senator Marcoleta na parang nagtanong yung isa kong friend, paano kami tutulong siya? Ang sinabi lang padala ng tubig. Sir, meron pa pong ilang senador sa minority na inaasahan natin pupunta dito. I think so. Sino po, sir? I know Senator Amy. I don't know the others kasi nga kahapon lang namin nalaman eh. In fact, meron ako isang trip and I was intended to meet some OFWs. I had to cancel it this morning nung nalaman ko yesterday na yan na yung statement ng ombudsman. Thank you guys.